42 taon matapos ideklara ang martial law, malinaw pa kaya sa mga kabataan ngayon ang tunay na kahulugan nito? Naaalarma naman ang ilang historian dahil ang ilang itinuturing na pag-asa ng bayan tila pabor sa batas militar. Narito ang special report. I assure you, I think mas magandang ipatupad na yung martial law kasi parang mas nagiging disiplinado yung tao doon kasi alam nilang may takot. Pabor ako sa martial law, mas protektado, di ba may curfew, tsaka mas umaasenso yung government. Isang malagim na kabanata sa kasaysayan ng Pilipinas ang martial law. Isang mapait na alaala para sa mga biktimang namatay, tinorture at ikinulong noong panahon ng diktadorya. Mahalagang bahagi ito ng ating kasaysayan. Pero tila ang ilang kabataan, hindi na alam ang tunay nitong kahulugan. Hindi ko po alam yun. Pinag-aaralan po namin yun pero hindi ko na maano mo ngayon sa oras. Ayon sa isang historian, malaki ang naging papel ng kabataan noong martial law. Kaya naman nakakaalarma raw na ang iba sa mga itinuturing na pag-asa ng bayan ay siya pang walang alam. Patunay raw dyan ang pagkalat ng mga pro-martial law at pro-Marcos memes at Facebook pages sa internet. Maraming kabataan, nakikita nila yung Pilipinas ngayon, nakikita nila maraming mali, nakikita nila maraming nagugutom, nakikita nila mataas yung presyo ng bilihin, at sinasabi nila kailangan ng pagbabago. So iniisip nila, iba nung panahon ni Marcos, siguro mas maganda nun. Katwiran kasi ng ilang kabataan, mas organisado at mas matatag daw ang ekonomiya noon. In term na yung benefiting siya, yung economy natin is lumalaki. Hindi nanganguhulugan na malakas yung piso, maganda yung ekonomiya. Kung tignan mo yung graph, pabagsak yun throughout the entire years. At kung tignan natin yung economy ng panahon ni Marcos, tumaas ang inflation, ibig sabihin tumaas ang presyo ng bilihin, bumaba ang purchasing power, ibig sabihin humirap yung Pilipino. Ayon sa Grupong Akbayan, dapat daw mas maging direkta ang mga paaralan sa pagtuturo ng mga karahasan at pangabuso noong panahon ng martial law. Dapat din daw maging mandatory ang pagtuturo ng martial law sa high school at kolehiyo. Huwag sanang kalimutan ng kabataan natin ngayon na para matamasan nila yung kalayaang tinatamasan nila ngayon, marami mga estudyante at kabataan noong 70s, noong 80s na na-torture, na nagbuwis ng buhay para magawa nila yung ginagawa nila ngayon. Utang ng loob natin yun sa kanila. Mahigit 4 na dekada na ang nakalilipas, pero tila sariwa pa rin sa alaala ng martial law baby na si Ron ang pait ng nakaraan. Dumaan sa matinding pang-aabuso ang kanyang mga magulang na nooy inaresto dahil sa pagiging aktivista at subversibo. Nung nahuli na yung nanay ko, pinakuha na ako sa Bicol. Sa Bicol kasi ako pinanganak. Pinakuha ako sa Bicol, tapos dinala ako sa Maynila. So, medyo nagulantang yung mundo ko kasi yung babaeng kinilala kong nanay, hindi ko pala siya nanay kasi nga nagtatago yung nanay ko dahil martial law. Kung tutuusin, swerte raw ang mga kabataang ipinanganak sa ilalim ng demokrasya. Kaya naman daw wag itong sayangin. Bagkus, dapat daw itong ingatan nang di na maulit ang nakaraan. Kailangan pa rin natin yung democracy natin kasi parang sa opinion ko lang, ang pangit naman kung wala tayong kalayaan para gawin yung mga bagay-bagay para merong nagko-control sa atin. never again to martial law.